Kaya wag po natin kalimutan ang kuya ka-business. Di ba? Ako, Burnok. Dennis ako, mga ka-business. Si kuya ka-business ang nagbigay sa amin ng para makilala nyo yung Burnok. Yan, si kuya ka-business po ang lahat po yan. Yan. Halimbawa natin, mga ka-business, yung mga umalis. Ang kwento ni Mr. Santos ay isang paalala na hindi lahat ng tao ay magiging tapat sa atin. Ngunit hindi dapat tayo magpatuloy sa pagiging masama. Dapat tayo ay mag-focus sa ating sariling buhay at mga pangarap. So yun na mga ka-business, isang mapagpalang araw po at isang mapagpalang gabi. Magandang tanghali po sa inyo lahat at sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-business. At syempre mga ka-business, nandito ako sa kwarto para kausapin at kamustahin ng ating baby boy at mga ka-business. Medyo maingay yung electric pa na yan. Hayaan na natin. Ayun mga ka-business, nandito si Mercedes. Pag-usapan natin yung patungkol kay baby boy at mga ka-business kasi araw-araw ko na nakikita si baby boy at na ganun yung kalagayan. Ayun kung napapansin nyo mga ka-business. Kaya ano siya, yung paa niya mga ka-business hindi na ano eh. Pero lagi naman po namin ginagamot. Ibig sabihin na kung makalat lang po siya, dumadami at hindi mawala sa isip sa akin na mag-alala ng gusto na. At hindi ko na rin alam yung yung gagawin ko eh. Pero mga ka-business, nandiyan naman yung lagi namin pinapaano si baby boy ng gamot. Yan, inaano ni mama ka-business, ni papa ka-business, pinapaalala naman. At yun nga po mga ka-business, yung doktor nga ni baby boy at tumawag. Kailangan maging maayos siya muna bago madala. So bago siya maoperahan muna mga ka-business, itong paa niya ay maasikaso muna yung balat niya. Kailangan bumalik siya sa dati at maging maayos. Na ginagamot naman po yan mga ka-business. Anong gamot yun? Bactroban. Saka yung sabon. Kerap Cetaphil. Yun mga ka-business, salamat sa mga komento nyo rin sa ng gamot kay baby boy na yun ang gamitin. Pero yun naman po talaga yung inaan mama ka-business na yun yung sabon at yun yung ipahid sa kanya. At meron nga po kung nga po sa inyo mga ka-business ano yung magiging sitwasyon namin kung aalis kami o bahagi ng kung kami ay pinaalis nyo naman mga ka-business. Kasi mga ka-business, may nababasa kami sa mga comment section na umalis na kayo dyan para umasenso kayo. Ganon din yun mga ka-business kung aalis kami. Nasa ka-business din naman na lahat yan. Kayo mga ka-business, di ba? Sa ka-business official kayo lahat nanggaling. Magising kayo mga ka-business. Dahil pag umalis kami at aasenso rin kami nang dahil din sa ka-business, ganun din mga ka-business, di ba? Huwag na kami umalis, dito na rin. At nandyan naman si ate at si kuya para alalayan kami. Yung patungkol dyan kay baby boy. Ang ganawa dun mga ka-business, mahirap ang yung wala kang nalalapitan. Mahirap talaga. Realidad mga ka-business, mahirap yung susunuin mo yung suliranin na paano kung hindi mo na kaya, di ba mga ka-business? Paano naman yung mga bata, di ba?
ang naiisip mo na lang ay siguro ay hanggang doon na lang. At lahat naman kayo mga ka-business ay viewers ng Ka-Business Official, hindi ba? Kaya sana naman mga ka-business, pagka halimbawa ay doon sa amin mga vlog namin mga ka-business nandun naman yung komento nyo na sasabihin na umalis ganun. Hindi na namin kailangan lumayo pa mga ka-business. Ang kailangan lang namin mga ka-business ay yung pagmamahal nyo at suporta. Yun, salamat ng marami sa inyo doon mga ka-business. Pero mga ka-business, huwag nyo naman po kalimutan yung tao nga nagpakilala din sa amin, kaya nyo kami nakilala. Huwag nyo naman po kalimutan. Kasi po mga ka-business, ang hirap naman po ng sa vlog namin, nababasa namin, parang masama yung dating na parang nakalimutan nyo na mga ka-business, si Kuya ka-business na siya yung naging dahilan kung bakit tayo ay magkakilala. Tayo ay ayun na nakakausap namin kayo at syempre viewers kayo ng Ka-Business Official. Ang ano lang po mga ka-business, huwag po natin kalimutan ang Kuya ka-business. Syempre lahat ng kabutihan at lahat ng nangyayari sa aming buhay, ang dinadanas namin ay wala naman talaga mga ka-business dahilan kundi si Kuya ka-business lang. Kanya naman to lahat mga ka-business. Kaya nga po nagpapasalamat kami ng napakarami sa inyo dahil ipinakilala kami ni Kuya ka-business sa inyo at tinanggap nyo naman po kami. Kaya salamat kay Kuya ka-business dahil siya po yung baga pinakapuno, hindi po ba mga ka-business? Ugat. Din yung ugat. Siya, si Kuya ka-business ang pinaka-ugat at siyempre habang tumatagal, di ba mga ka-business, viewers kayo ng Ka-Business Official. Kaya huwag po natin kalimutan ang Ka-Business Official, ang taong nagpursige na nagsumikap na matulungan din kami at malagay kami sa maayos na sitwasyon sa ganitong kalagayan. May pasensya na kayo mga ka-business, naisingit ko na lang din kasi mga ka-business, dahil dun sa nagsasabi na umalis na nga lang daw kami para umasenso, nabanggit ko na lang din yun dahil yun nga kay Baby Boyet, hindi ba mga ka-business, andito si Kuya ka-business at si Ate ka-business na nakaalalay sa aming mag-asawa para sa kalagayan ni Baby Boyet, di ba? Nandyan yung halimbawa mga ka-business, wala ako sa social media, di ba? At hindi nyo ako kilala. At bangga-bangga ako mga ka-business, wala akong alam na pwedeng ko pagkukunan, di ba? Kaya laking pasalamat ko kay Kuya ka-business. At syempre po mga ka-business, kayo po ba ay gusto nyo rin po ba halimbawa lang na kung kayo ang aming mga magulang at yung kami, halimbawa palit kayo ng kalagayan at sitwasyon ng Kuya ka-business, kayo ang magulang namin, tapos sasabihan kami ng mga iba na umalis na kayo dyan, yung magulang mo, kaya nyo po bang iwanan ng ganun-ganun lang? Kaya nyo po bang try do rin ng ganun-ganun lang? Ang magulang po natin ay nandoon yung tinuruan, binild up, di ba? Kumbaga nagsumikap na para yung pangarap mo ay maabot mo rin. Hindi lang siya ang nag-isip ng para sa kanya, kundi inisip niya yung pangarap mo na makamit mo rin, di ba? Hanggat nakakamit niya, halimbawa mga ka-business, ako ay umaasenso na, di ba? At nagiging okay ang aking YouTube channel. Walang pwedeng dumikta sa akin mga ka-business na ganito, umalis ka na dyan, ganyan. Wala pwede mga ka-business. Sarili ko lang. At syempre dun tayo sa hindi natin pwedeng kalimutan yung taong naging dahilan kung bakit okay tayo ngayon at okay yung binigay na opportunity sa atin, di ba mga ka-business? Kasi dati mga ka-business, ako
nung unang punta ko dito ay talagang tahimik, walang kaalam-alam, 'di ba? Paghawak ng camera, pananalita, wala akong alam diyan mga ka-business. At pagharap sa tao, paglabas ng talento o ano pa ba mga ka-business, yung mga bagay na nakikita nyo sa akin ng pagbabago na nakilala nyo na ako, 'di ba? Ang pagiging boyet, ayan mga ka-business. Si Kuya Ka-business ang sa amin yan. Lahat yan mga ka-business. Kasi kung titingnan nyo kami doon sa unang mga video mga ka-business, ay wala kaming pakialam habang, 'di ba, andyan si Kuya Ka-business, nagba-vlog. Kami tahimik, walang alam, walang kamalay-malay, walang kaalam-alam dito sa pagba-vlog mga ka-business. Paghawak ng camera, angle ng mga sa angle, 'di ba? Makakati yung ilong ko Ba't kaya? Sinisipon kasi ako mga ka-business, pasensya na kayo. At ang pagtuturo ni Kuya Ka-business ay nagagamit namin ngayon mga ka-business. Nagagamit namin sa pakikipag-usap sa ibang tao, sa kapwa natin, mga Pilipino, at pakikipag-usap sa mga taong nagbibigay sa atin, 'di ba? Ng panibagong pag-asa. At syempre mga ka-business, yung pagtuturo ni Kuya Ka-business ay patuloy nating nagagamit, 'di ba? Hanggang sa tayo ay marating natin yung ating mga pangarap, 'di ba? Halimbawa, okay na yung pangarap ko, nandito na sa akin mga ka-business. So yung pangarap ko na yun mga ka-business, hindi tayo pwedeng makalimot, 'di ba? Pagpasalamat natin yan dahil nagawa natin ng lahat ng yan. Ang dahil kay Kuya Ka-business, nang dahil sa inyo. Dahil pinakilala kayo sa amin ni Kuya Ka-business, pinakilala kami sa inyo. Kaya mga ka-business, huwag kayong makalimot. Huwag kayong makalimot sa mga payo ni Kuya Ka-business. Huwag kayong makalimot sa taong nag-umpisa nito. Kung bakit kami nandito ngayon at nakakapagsalita kami sa inyo ng saloobin, kasi mga ka-business, nasasaktan kami pag nakikita namin ganun Parang ang sama ni Kuya Ka-business sa inyo. Si Kuya Ka-business po naman ang nagpakilala sa amin, yung pinakilala kami sa inyo, 'di ba? Huwag po ganun mga ka-business. Opo. Ayun, sabi niyo, opo. Huwag po ganun mga ka-business. Sana po maintindihan nyo rin po ako. At alam ko naman po napakatalino po naman natin. Bawat isa sa atin, matalino po kayo. Alam namin yan. Alam nyo po yung mga nararamdaman namin kung bakit ganito kami ganito ako magsalita. Kasi gawa ng hindi mo naman kayang makita yung magulang mo na nasasaktan mga ka-business na masama sa paningin ng iba. Hindi mo mga ka-business. Mami. Ang ano mo na yan? Ano yung ano ko Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business, tira! Alright mga ka-business, ayun na medyo binigyan lang natin ng libangan si Baby Boyet. At huwag kayong mag-alala kay Baby Boyet mga ka-business. Magiging okay din yan siya. Dahil hindi naman po ganun kalalayan. At alam naman po namin nang babalik yan kagad. At para ma-opera na si Baby Boy. Ayun na mga ka-business.
Gaya na nga sinabi ko sa inyo mga ka-business, at gaya na nabanggit ko, na huwag tayong makalimot sa taong nakilala nyo. Siya ang unang nakilala nyo, ang Kuya Ka-Business, ang Ka-Business Official. Bago kami, siya ang unang minahal nyo mga ka-business. Kaya mahalin nyo mga ka-business ng tuloy-tuloy. At huwag kayong makalimot. Kami mga ka-business, bago lang kami na makilala nyo. Huwag nyo masyadong kami yung maging focus kayo sa amin. Diba? Hindi sa lahat ng oras ay tama kami. Hindi sa lahat ng oras ay magaling kami. Sa lahat nun mga ka-business, sa Ka-Business Official, pinagpapasalamat namin sa Ka-Business Official ang lahat ng ito. Kasi viewers kayo ang Ka-Business Official ni Kuya Ka-Business. Walang halimbawa ay andyan kayo at idol, di ba mga ka-business? Si Kagwang by Papaya Official mga ka-business. Hindi naman po yan by Papaya Chris Lito. Create ni Kuya yan Chris Lito siya Chris Lito talaga. Walang by Papaya kayong mamahalin o susuportahan. Di ba? Ako, Burnok. Dennis ako mga ka-business. Si Kuya Ka-Business ang nagbigay sa amin ng para makilala nyo yung Burnok. Yan, si Kuya Ka-Business po ang lahat po yan. Yan. Halimbawa natin mga ka-business, yung mga umalis, di ba? Oh, siya ang nagbigay ng pangalan nun, kaya nakilala nyo. Lahat po yan mga ka-business ng mga iniidolo nyo. Si Kuya Ka-Business po ang nag-create ng mga yan. Kaya kilala nyo, di ba? Kaya huwag po natin kalimutan ang Kuya Ka-Business. Sinisipon ako Ayun, pasensya na kayo mga ka-business na ano ko lang kasi sa sa mga nagko-comment po, kalma lang po kayo ha. Pasintabi po sa mga nababasa namin. Opo. Pero hindi naman po kami nagpapadala. May mga bagay po kasi talaga tayo na dapat nating ikasaya. At may mga bagay tayo na pwede nating banggitin o sabihin ganun. Kasi tao lang po tayo di ba? Hindi naman po pwedeng manahimik tayo para maging tama lang sila. Diba? Hindi tayo pwedeng hanggang doon na lang. Kailangan mga ka-business kumilos. Kasi paano mo matatapos yung gustong gawin o paano mo maaabot yung gusto mong maabot kung hindi mo naman kikilusin. Baliwala ang lahat ng yan mga ka-business kung wala kang gagawing hakbang. Kaya mga ka-business, yung para sa amin dahil sa kami ay tinuruan at binild up at pinakilala sa inyo yung sa amin lang mga ka-business, huwag maging masama naman yung taong nagturo at nagbigay sa amin ng opportunity. Salamat at idolo nyo kami. Salamat at nakilala nyo kami. At mas malaking ipapasalamat namin mga ka-business kung yung taong nagpakilala sa amin huwag nyo kalimutan. Di ba mga ka-business? Huwag nyo kalimutan. Ang hirap ng ganun mga ka-business. Kasi sila yung una nyong nakilala mga ka-business. Wala kami sa pagkakakilala nyo kung wala sila. Pinagdudukdukan ko na mga ka-business. Pinagdudukdukan ko na. Kaya ngayon mga ka-business ay masaya kami sa mga kung anong meron kami. Ayan. Sila ang lahat ng dahilan ng to kung bakit nakakaharap kami sa camera, nakakabigay kami ng saya
lungkot at nakakabigay kami ng mga hindi ko lang alam mga ka-business kung problema ba to. Pero mga ka-business, isa lang po ang masasabi ko mga ka-business sa ngayon ay dapat ay maging payapa, diba mga ka-business? Maging payapa at maging masaya lang tayo, diba? Kung ano yung nararating ng iba, diba? Maging masaya kayo sa kung ano yung nagiging natatanggap nyo sa araw-araw. At pagpasalamat nyo yan at huwag kayong makalimot. Di ba? Siguro po mga ka-business ay meron akong babahagi sa inyo na kwento na sana po ay maging maganda sa inyong puso o sa inyong pandinig. Ibig sabihin magustuhan nyo po sana. Di ba mga ka-business? Itong kwento naman na po ito ay ibabahagi ko lang ng kwento. Ng konti sa inyo mga ka-business. Alright? Pakinggan nyo po mga ka-business. Kulit na baby boy. Mga ka-business naming minamahal, pakinggan ninyo ang tungkol sa kwento ni Maria. Si Maria ay isang mahusay na empleyado sa isang kumpanya. Siya ay may mga kasanayan sa pag-manage ng mga proyekto at may mga ideya na makapagpatayo ng sariling negosyo. Siya ay tinuruan ng kanyang boss, si Mr. Santos, ng lahat ng kanyang nalalaman. Si Mr. Santos ay isang matalinong negosyante na may mga pangarap na makapagpatayo ng isang malaking kumpanya. Siya ay nagbigay ng mga tips at estratehiya kay Maria upang matuto ng mga kasanayan sa pag-manage ng mga proyekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Mr. Santos na si Maria ay nagbabago. Siya ay naging malayo at hindi nagaanong interesado sa mga gawain sa kumpanya. Si Mr. Santos ay nagtanong kay Maria kung ano ang nangyayari, ngunit si Maria ay hindi nagbigay ng malinaw na sagot. Isang araw, nalaman ni Mr. Santos na si Maria ay nagtayo ng sarili niyang kumpanya. Siya ay nag-offer ng mga serbisyo na katulad ng kumpanya ni Mr. Santos at nagkuha ng mga kliyente mula sa kumpanya ni Mr. Santos. Si Mr. Santos ay naramdaman at natraidor siya ni Maria. Siya ay naging hinala at nagtampo kay Maria. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pagiging masama, si Mr. Santos ay nagdesisyon na mag-focus sa kanyang sariling kumpanya at mga proyekto. Lumipas ang mga taon at nalaman ni Mr. Santos na si Maria ay naging isang kilalang negosyante. Siya ay may mga maraming tagasunod at nagpatayo ng isang malaking kumpanya. Si Mr. Santos ay naramdaman na dapat siya ay magpatuloy sa pagiging matatag. Siya ay nag-focus sa kanyang sariling kumpanya at mga proyekto at nagpatuloy sa pagiging isang mahusay na negosyante. Ang kwento ni Mr. Santos ay isang paalala na hindi lahat ng tao ay magiging tapat sa atin. Ngunit hindi dapat tayo magpatuloy sa pagiging masama. Dapat tayo ay mag-focus sa ating sariling buhay at mga pangarap. Ayun na mga ka-business, ayun, salamat ng marami sa inyo. At kahit sa ganung iksi ng oras ay pinakinggan nyo mga ka-business. At salamat ng marami sa inyo sa patuloy na pagmamahal nyo sa Ka-Business Official, sa Papa Dins TV, sa Ka-Business Family, at sa Mrs. KB Official, at sa aming mga kagwang. Magulo rin yung utak ko mga ka-business
No, salamat ng marami sa inyo. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Ayun na, never say goodbye. Tomorrow is another day. Pinabanat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors and subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Maging ang mga OFW,